Okay. Ang sunod natin gagawin ay yung dalawang itong dalawa na to. Yung nag-hold dun sa pinaka-roller niya at saka dito sa parang crankshaft to. Yan. Okay, so magkaiba yung measurement nila. Magkaiba yung haba. Okay. So, simulan natin by creating another part studio. Tapos, ay sketch tayo sa top plane. So, gawa tayo dyan ng circle. So, lagyan natin siya ng dimension na 8. Okay? Then, after nyan ay extrude natin. Extrude natin siya ng 20 mm. Then, ang sunod ay sketch ulit tayo sa taas niya. Click lang natin ulit yung top. Tapos, dito tayo gumawa sa center. So, 4 mm. Okay. Then, ay extrude ulit natin. Extrude natin siya ng 10 mm. Okay. Ayan. So, ito na yung itsura niya. Lagyan lang natin ng appearance. Let's say, kulay orange din. Ayan. Okay. Sunod ay gagawa pa tayo ng isa pa. So, ang pagkakaiba lang nila is yung haba nito. So, gawa tayo or copy na lang natin yung Part Studio. So, duplicate natin yung Part Studio. And, so, ito yun. So, rename na lang natin to as Part Studio 5. Yan. Tapos, i-edit natin yung extrude. Gawin natin itong 15. Ayan. So, mas maliit siya. So, sunod na gagawin natin ay yung itong shaft na to. Ito muna pala para mas madali. Ito yung padugtong noong dovetail. Okay. So, gawa ulit tayo ng Part Studio. Create Part Studio. Ayan. Then, sketch tayo sa top plane ulit. So, para lang tayong gagawa nung kanina yung sa dovetail. Start tayo ng construction line. 22 mm. Tapos, gawa tayo dito ng 16. Ayan. Tapos ay 3. Tapos ay gawa tayo dito ng construction line na 12. Tapos ay gawa tayo dito ng 6. Okay. Okay. Sunod, excuse me, gawa ulit tayo dito ng construction line naman pa ba? Horizontal, so siya 28 mm. Okay, yan. So, napindot. Ang sunod na gagawin natin, para lang ulit kanina, gawa tayo ng 8 mm. Sunod ay ayan. Tapos lagyan natin siya ng dimension from dito, tapos ay dito. Lagyan natin siya ng 18. Ayan. Tapos gawa tayo dito ng lipa. Okay.
Then, i-mirror na natin siya. Ito. Yan. Okay. Sunod ito. Sunod tayo dito. Sunod i-mirror. Okay na natin. 16. Okay. So, ito yung construction. Hindi. So, parang maliit yung ating nagawa. Wait lang. Paano may mali akong measurement? 8, 16, 18 degrees. Ito ay 3. So, lagyan nga natin ito. 2.146. Ayun. Okay. So, dapat dun sa kabila ay ganun din. 2.146 din. So, balikan ko lang ito. Check lang natin. Yung 2.146 din. Okay pala. So, natubli pala yung click ko kanina. .146. Ayan. So, yung kabila kaya ganun din. So, ito yung naka-mirror. So, dapat ito equal. Yun. Okay, equal. So, yan. Sunod natin gagawin ay ito, hindi pala ito dapat construction din. Tapos ay mirror ulit na ito para magkalit. Ito, tsaka ito. Sunod, gawa tayo dito sa 6. Okay, so ito pala hindi 6. Dapat ito ay wait. Delete muna natin itong dimension ko. Tapos gawa tayo ng panibagong dimension from dito hanggang dito. So, dapat ito pala 16. Yan. Tapos gawa tayo dito ng another line. So dapat ito ay 4 lamang. Tapos ay 6. Yan. Sunod ay 4 ulit. Tapos ay yan, 6 ulit. Okay, so ito na yun. Yan. So alin dito ang inyong wait lang. Dapat pala ito hindi na construction. Yan. So dapat solid. Solid yung loob niya. So ito yung is-extrude natin. So ito, ginamit lang natin siya as guide. Yan. Click natin to, tapos ay extrude natin siya ng 22 mm. Okay. Yan. Tapos wag natin dapat pala yung symmetry. So, naka-symmetry dapat. Yan. So, ganyan dapat tayo tsura niya. Tapos, ito ay i-revolve natin. Yan. Ang axis natin pipiliin na ito. Yan. Okay. Tapos, pwede natin i-hide ang ating sketch 1. Then, lagyan natin ng appearance. Extrude 1, lagyan natin siya ng appearance na si orange. Okay, or green. May iba naman.
Tapos, ay ang revolve natin, lagyan natin siya ng appearance din na si orange. Yan.